Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, maraming salamat po sa inyong habag para sa amin na mga lumayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan. Upang kami ay maligtas, kinuha ng Panginoong Hesus ang sumpa at kahatulan na nararapat sa amin. Sa pamamagitan ng kamatayan at pagdanak ng dugo ng Panginoon, nahugasan ang lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman, upang kami ay hindi na dumating sa kahatulan. Salamat po sa inyong dakilang biyaya na walang bayad na nagligtas sa amin. Sa oras na ito, kaming mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay muling nagkakatipon sa inyong harapan. Salamat po sapagkat pinahintulutan ninyo kaming magpuri sa inyong dakilang pag-ibig at biyaya, mag-aral ng inyong salita, at masiyahan sa pakikisama sa banal na kapulungan na kasama ang Panginoon. Tingnan po ninyo ang bawat isa sa amin. Panghawakan kami ng inyong mahabaging mga kamay at patnubayan kami upang sa natitira naming buhay ay makapamuhay kami ayon sa inyong kalooban at kaluwalhatian ng walang kahihiyan bilang mga anak ng Diyos. Ang mundong ito ay lalo pang nagiging magulo sa bawat araw at lumalala ang kasalanan kahit nasaan. Nabubuhay kami sa isang mapanganib na mundo kung saan hindi namin nalalaman kung ano ang magaganap sa isang araw. Taimtim naming idinadalangin na panghawakan po ninyo kami ng matatag upang makapamuhay kami ng matuwid bilang mga anak ng Diyos sa napakasamang salinlahi na ito. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang lahat ng iglesia sa buong bansa at ang lahat ng iglesia sa buong mundo. Samahan po ninyo ang mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo kahit nasa may hirap na sitwasyon. Ingatan po ninyo sila sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gabayan po ninyo kami upang tapat naming magampanan ang misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo na inyong ipinagkatiwala sa amin. Panginoon na nagbibigay sa amin ng kailangan naming salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ang daan na dapat naming lakaran. Sa oras na ito, ituro po ninyo sa amin ang inyong salita at kalooban at ang mga bagay na dapat naming gawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa Biblia, Mateo chapter 20, verse 29. Mateo chapter 20, verse 29 hanggang 34. Mateo chapter 20, verse 29 hanggang 34. Babasahin ko po ito. Nang sila'y papalabas na sa Jericho, sumunod sa kanya ang napakaraming tao. May dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng lansangan. Nang marinig nilang nagdaraan sa Jesus, sila'y sumigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Ngunit sinaway sila ng maraming tao upang sila'y tumahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, Panginoon, anak ni David." Tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, "Anong nais ninyong gawin ko sa inyo?" Sinabi nila sa kanya, "Panginoon, mabuksan nawa ang mga mata namin." Dahil sa habag ay hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata. Kaagad nakakita silang muli at sila'y sumunod sa kanya. Lumipas na ang malamig na winter at ngayon ay dumating na ang pinakamagandang panahon, ang tagsibol. Ito ay panahon
kung kailan ang lahat ng bagay ay muling sumisigla at ang mga bagong usbong ay sumisibol. Naway ang ating pananampalataya ay maging tulad ng tagsibol na sumisigla at nagbubunga ng marami para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mula sa talata na ating binasa, nais kong ibahagi ang sermon na may pamagat na Sigaw ng mga Bulag. Habang si Jesus ay naglalakbay sa buong lupain ng Israel, nagtuturo siya ng salita at gumagawa rin ng maraming himala. Ang kwento na ating binasa ay naganap habang si Jesus ay paalis sa Jericho at pabalik sa Jerusalem. Ang Jericho ay matatagpuan sa daang pababa mula sa Jerusalem at kung patuloy ka pang bababa, makakarating ka sa Dead Sea, kung saan kilalang nawasak ang Sodoma at Gomora. Ang Jericho ay halos nasa kalagitnaan ng rutang yon. Nang si Jesus ay umalis sa Jericho at nagpatuloy sa kanyang pagdalakbay, napakaraming tao ang sumusunod sa likuran niya. Umaasa sila na kapag siya'y umakyat sa Jerusalem, siya'y magiging hari ng Israel at gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang palayain ang kanilang bansa mula sa pamamahala ng Roma. Kaya ganito ang inaasahan ng mga taong sumusunod sa likuran niya. Habang patuloy na sumusunod ang napakaraming tao kay Jesus doon sa daan, may dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng lansangan. Nang marinig nilang nagdaraan si Jesus, sila'y sumigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, Panginoon, anak ni David." Ang pagtawag kay Jesus na Panginoon, ito'y hindi lamang simpleng pagtukoy sa Kanya bilang isang propeta. Ito ay isang katawagan na ginagamit lamang para sa Diyos o para sa Mesiyas. At nang sumigaw sila ng "Mahabag ka sa amin, anak ni David," ipinapahayag nila ang kanilang pananampalataya sa pangako sa lumang tipan na ang Diyos ay magpapadala ng Mesiyas na magmumula sa lahi ni David. Na ang Diyos ay magpapadala ng Mesiyas na magmumula sa lahi ni David. Kaya nang sumigaw ang dalawang lalaking bulag ng "Mahabag ka sa amin," sinaway sila ng mga taong sumusunod kay Jesus. Marahil ay sinabi nila, "Tumahimik kayo," o "Huwag kayong sumigaw." Nang panahong iyon, kapag naglalakad ang Rabi kasama ang maraming tao, siya ay nagtuturo sa kanila sa daan. Kaya habang naglalakad si Jesus kasama ang napakaraming tao, malamang na siya ay nagtuturo din sa kanila. Ngunit biglang sumigaw ang dalawang lalaking bulag, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Dahil dito, pinagalitan sila ng mga tao at inutusang tumahimik. Marahil ay iniisip nila na bakit gumagawa kayo ng ingay? Gusto nilang sumunod ng tahimik kay Jesus at makinig sa kanyang mga turo. Ngunit napakalakas ng sigaw ng mga bulag, kaya't hindi nila marinig ang sinasabi ni Jesus. Nang inutusan sila ng mga tao na tumahimik, lalo pa silang nagsisigaw ng mas malakas na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, Panginoon, anak ni David." Kahit na bulag sila,
Matagal na silang naghihintay sa Mesiyas na ipinangako ng Diyos. Ang parehong kwentong ito ay makikita din sa Marcos at Lucas. Bagaman may kaunting pagkakaiba sa mga detalye, ngunit pareho ang mensahe, yung nasa Marcos at Lucas. Sa Marcos chapter 10 verse 46 at sa mga kasunod na talata, mababasa natin ang tungkol sa isang bulag na pulubi na nagngangalang Bartimeo. Binanggit pa nga ang kanyang pangalan. Dahil sa siya'y bulag, siya'y naging pulubi. At dahil sa matagal na siyang namumuhay bilang pulubi, nakikilala siya ng lahat. Sa Lucas chapter 18, sinasabi na may isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Ang lalaki ring ito, bilang isang pulubi, ay narinig ang balita na si Jesus ay dumaraan at sumigaw siya. Siguradong nabalitaan ng bulag na si Jesus ay bumuhay ng mga patay, na siya'y nagbukas ng mata ng mga bulag, nagbukas ng tainga ng mga bingi, at naglinis ng mga ketongin, at siya'y gumawa ng maraming himala. At dahil sa bulag siya, hindi niya kayang hanapin si Jesus. Ngunit yamang naglalakbay si Jesus sa buong Israel, umaasa siya na balang araw, daraan din si Jesus sa Jericho. At sa huli, pumasok si Jesus sa Jericho. Hindi siya magtatagal at aalis din dito. Kaya ang lalaking bulag ay umupo sa tabi ng daan na naghihintay sa paglabas ni Jesus. At nang marinig niya ang maraming tao na dumaraan, nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi nila sa kanya na dumaraan si Jesus na taga Nazareth. Kaya sa wakas, ang hinihintay nilang pagkakataon ay dumating na. Alam nila na kaya niyang bumuhay ng patay, maglinis ng mga ketongin, magpagaling ng mga bingi, at magbukas ng mata ng mga bulag. Sila'y umaasa na muling makakakita. Sa pag-asa na muling makakita, naghintay sila. At nang kanilang marinig na dumaraan si Jesus, sila'y sumigaw, "Mabag ka sa amin, anak ni David." Sumigaw sila. Ngunit sinaway sila ng mga tao. "Kayo mga pulubi, bakit kayo nag-iingay? Manahimik kayo kung ayaw ninyong bugbugin. Marahil pinagbantaan pa sila." Ngunit lalo pa silang nagsisigaw. Sa Lucas chapter 18 verse 39, sinabi na si Bartimeo ay lalo pang nagsisigaw. Ang mga taong ito'y naging pulubi dahil sa sila'y mga bulag. Sila'y hinahamak at hindi tinatrato ng maayos ng mga tao. Ngunit ngayon ay mayroon silang pagkakataon na mapagaling ni Jesus. Kaya hindi nila ito maaaring palampasin. Walang anumang pagbabanta ang pwedeng magpatahimik sa kanila. Sila'y nagsisigaw ng buong lakas. Hindi lang ito basta pagsigaw, kundi desperadong pag-iyak. Gaya ng sigaw ng isang taong nalulunod. "Iligtas mo ako." Ang kanilang sigaw ay, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Hindi nila pwedeng itikom ang kanilang bibig at manahimik. Maaaring ito na ang kanilang una at huling pagkakataon, kaya nilakasan nila ang kanilang mga tinig.
Sila ay desperadong nagsisigaw sa abot ng kanilang makakaya. Mahabag ka sa amin, anak ni David. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At sinabi ng mga tao, matuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka niya. Nang ang mga bulag na ito ay tumayo sa harapan ni Jesus, tinanong sila, anong ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi niya, Panginoon, ako sana'y muling makakita. Ang bulag na lalaking ito ay hindi humingi ng pera o pagkain. Para sa kanila'y wala nang iba pang mas mahalaga. Ang kanyang nais ay muling makakita. Panginoon, ako sana'y muling makakita. At hindi lang nagsalita si Jesus, kundi hinawakan ni Jesus ang kanilang mga mata at sinabi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At agad na bumalik ang paningin ng mga lalaking ito. Sa Marcos chapter 10 verse 43, nang marinig ni Bartimeo na siya'y tinatawag ni Jesus, kanyang iniwan ang kanyang balabal. Para sa kanya, ang balabal ay napakahalaga. Ito ang nagsisilbing damit, higaan at kumot. Ito ang pinakamahalagang pag-aari ni Bartimeo. Subalit, ito'y marumi. Hindi niya ito maaaring dalhin sa harapan ni Jesus. Kaya't iniwan niya ito at tumakbo patungo kay Jesus at pinagaling ni Jesus ang kanyang mga mata. At mula noon, si Bartimeo ay masigasig ng sumunod kay Jesus. Ang lalaking bulag sa Lucas chapter 18 ay nagsasaad ng parehong kwento. Kaya sa pamamagitan ng pagpapagaling sa bulag, ipinapaliwanag sa atin ang proseso kung paano naliligtas ang isang makasalanan. Sa John chapter 9, may isang lalaking ipinanganak na bulag. Nagtanong ang mga alagad kay Jesus, Rabi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya'y ipinanganak na bulag. Nagkasala ba siya bago pa ipanganak? O kaya naman, may nagawa bang kasalanan ang mga magulang niya kaya naging bulag ang anak nila? Kaya labis na nagtataka ang mga alagad. At sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ano ba ang gawa ng Diyos? Na si Jesus ay pumarito upang iligtas ang mga makasalanan. At ang makasalanan sa mata ng Diyos ay isang naliligaw, isang bulag, tulad sa isang kaawa-awang pulubi. Kaya ang taong ipinanganak na bulag ay kumakatawan sa buong sangkatauhan. Lahat ng tao ay ipinanganak na espiritual na bulag. Bagaman ang ating pisikal na mata ay nakakakita, ngunit ang ating espiritual na mata ay ganap na bulag. Sa Genesis chapter 3, nang kinain ni Adan at Eva ang ipinagbabawal na bunga, sinabi na parehong nabuksan ang kanilang mga mata. Ibig bang sabihin ang kanilang mga mata noon ay nakasara? Ang ibig sabihin ng nabuksan ang kanilang mga mata ay naging malinaw ang kanilang mga mata sa pagtingin sa kanilang sarili. Natuklasan nila ang kahihiyan ng kanilang kahubaran at luminaw ang kanilang mga mata sa pagtingin sa mga bagay ng sanlibutan. Ngunit kasabay nito ay naging ganap na madilim ang kanilang mga mata sa pagtingin sa Diyos. Ngayon, ang bunga ng punong iyon ay nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino.
Ito ang sinasabi sa unang Juan chapter 2 verse 16. Ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay. Binabalaan sa unang Juan 2:15 na huwag nating ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Nang ang mga mata ni Adan at Eva ay nabuksan, hindi ito para sa Diyos, kundi para sa mga pagnanasa ng sanlibutan. At ang mga mata na nakakakita sa Diyos ay naging ganap na bulag. Kaya ang taong bulag mula sa kapanganakan ay tumutukoy sa lahat ng makasalanan. Hindi nila nakikita ang mundong nilikha ng Diyos. Hindi nila nakikita ang liwanag na ginawa ng Diyos. Wala silang nakikita ang anuman. Isipin niyo sandali kung ano ang ibig sabihin ng maging bulag. Masasabi natin na ang isang taong hindi ligtas ay kagaya ng isang taong ipinanganak na bulag. Sa Apokalipsis chapter 3 verse 17, sa mensahe na ibinigay sa iglesia ng Laodicea, ang huli at ikapito sa mga iglesia, sinasabi, "Ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi nangangailangan ng anuman." Ang huling iglesyang ito ay kumakatawan sa kalagayan ng Kristyanismo sa huling panahon ng kasaysayan. Nabubuhay tayo ngayon sa ginintuang panahon ng Kristyanismo, hindi ba? Kung saan maraming mga Kristiyano, maraming mga denominasyon, may sigasig at tila napakadakila. Kaya sinasabi ng mga tao, "Ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman." Iniisip nila na para bang wala na silang kulang at lubos na silang nasisiyahan. Ngunit, hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Bagaman ang mga Kristiyanong ito ay nauhulog sa kanilang sariling kasiyahan at pagmamataas, sinasabi ni Jesus, hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, at bulag. Ganito ang sinasabi ni Jesus. Sila'y aba, kahabag-habag, maralita, bulag, at hubad. Hindi nila nalalaman ang kanilang kaawa-awang kalagayan na sila'y espiritual na hubad at sila'y nahuhulog sa sariling kasiyahan. Ganito ang kalagayan ng iglesia sa huling panahon. Kaya ang pagiging bulag ay nangangahulugang hindi makita ang lahat ng nilikha ng Diyos. Dahil sa ang tao ay mayroong kaluluwa, hindi lang ang mga bagay na nakikita ng mata ang dapat nating pagmasdan. Dapat din nating makita ang espiritual na Diyos, ang kanyang kaluwalhatian, at ang mga espiritual na bagay. Gayunpaman, sinasabi ng Biblia na ang lahat ng makasalanan ay naging espiritual na bulag. Ibig sabihin, silang mga hindi paligtas, silang hindi alam ang biyayang ibinigay ng Diyos, silang hindi nakakaalam ng kanyang kaluwalhatian, silang mga espiritual na bulag. Ngayon, ang dalawang lalaking bulag na ito ay naroon sa lugar kung saan dumadaan si Jesus. Sila'y determinado na makipagkita kay Jesus anuman ang mangyari. Ang pinakamahalagang kahilingan nila ay ang mabuksan ang kanilang mga mata upang makita ang Panginoon at masaksihan ang espiritual na gawa ng Diyos. Ito ang dahilan kung kaya sila'y sumisigaw. Ang katibayan na si Jesus ang Kristo ay malinaw na nahayag sa pamamagitan ng mga himala na kanyang ginawa. Sa Mateo chapter 11 verse 4, makikita natin si Juan na tagapagbautismo ay inaresto at ikinulong dahil sa pagsaway kay Haring Herodes. Gaya ng alam ninyo, kinalaunan, siya'y pinugutan ng ulo at namatay. Nang siya'y nasa bilangguan pa, isinugo niya ang kanyang mga alagad patungo kay Jesus. Ikaw ba yung darating o maghihintay kami ng iba?
Kung titingnan natin ang mga talatang ito, maaaring isipin natin, nag-aalinlangan ba si Juan na tagapagbautismo kung si Jesus ang Kristo? Bakit niya ipinatanong, ikaw ba yung darating o maghihintay kami ng iba? Ang mga salitang ito ay hindi nangangahulugan na nagdududa si Juan. Wala siyang anumang dahilan upang mag-alinlangan. Ang problema ay nasa kanyang mga alagad. Noong si Juan ay nagbautismo, maraming tao ang sumunod sa kanya. Subalit nang magsimulang magbautismo si Jesus, bagamat hindi siya nagbabautismo kundi ang kanyang mga alagad, maraming tao ang nagsimulang sumunod sa kanila. Dahil dito, nagkaroon ng inggit ang mga alagad ni Juan. Rabi, yung kasama mo sa kabila ng Jordan na iyong pinatotohanan ay nagbabautismo at ang lahat ay lumalapit sa kanya, sabi nila. Ngayon, wala nang sumusunod kay Juan na tagapagbautismo. Subalit pag-isipan natin ito, kapag may matchmaker na nagpakilala sa isang babae sa isang lalaki, at ang dalawang ito ay nagpasyang magpakasal, dapat pa bang sundin ng babae ang matchmaker o ang lalaking ikakasal? Siyempre, susunod na ang babae sa lalaki na kanyang mapapangasawa. Malaking problema kung susunod pa rin siya sa naging tagapamagitan. Itinuturing ni Juan na tagapagbautismo ang kanyang sarili bilang kaibigan ng lalaking ikakasal. Sinasabi sa John chapter 3 verse 29. Kaibigan ng lalaking ikakasal. Kaya iniisip ni Juan na normal lang na maraming tao ang sumunod kay Jesus. Subalit ang problema ay nasa kanyang mga alagad. Sila hindi tulad ni Juan. Hindi nila lubusang nauunawaan na si Jesus ang Kristo. Nainggit sila dahil maraming tao ang sumusunod kay Jesus. Kaya isinugo ni Juan ang kanyang mga alagad kay Jesus upang marinig nila ng direkta ang kanyang salita at maunawaan sa kanilang sarili na si Jesus ang tunay na Kristo. Nang oras na yon, sinabi ni Jesus, ang mga bulag ay nakakakita at ang mga pilay ay nakakalakad. Ang mga ketongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay, at ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinabi niya na humayo kayo at sabihin kay Juan ang mga bagay na ito. Ang mga salitang ito ang patunay na si Jesus ang Kristo. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita. Ito ang mga patunay na si Jesus ang Kristo. Nang marinig ng mga alagad ni Juan ang salita ni Jesus, tiyak na pagbalik nila ay sasabihin nila kay Juan, siya nga ang Kristo. Ito'y nangyari bago ang kamatayan ni Juan na tagapagbautismo. Kaya nga ang mga himalang ginawa ni Jesus ay nagpapakita na siya nga ang Kristo. Ang mga Hudyo ay may matalas na paningin, subalit ang kanilang espiritual na mata ay bulag. Kahit na nakita nila ang Panginoon na lumalakad kasama nila at nasaksihan mismo nila ang mga himalang kanyang ginawa, nabigo silang makita si Jesus bilang Kristo. Nabigo sila. Kaya muling binanggit ni Jesus sa Mateo chapter 23. Sinabi niya, ikaw na bulag na Fariseo, linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito. Ang mga relihiyosong pinuno na ito ay kumikilos na parang malinis sa panlabas, subalit sa loob ay napupuno sila ng lahat ng karumihan. At sa Mateo chapter 15 sinasabi, ngunit sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Ang mga relihiyosong pinuno ng mga Hudyo
kasama ang mga skriba at mga Fariseo ay naroon. Subalit tinawag sila ni Jesus na mga bulag na taga-akay. Sa Mateo chapter 15:14, kung ang bulag ay umakay sa kapwa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Sila'y tiyak na mahuhulog sa kailaliman ng impyerno. Ang ipinangakong Mesiyas ng Diyos ay lumalakad sa harapan nila. At kahit na pinatutunayan ni Jesus na siya nga ang Kristo, hindi nila ito makita. Sa halip, dinala nila ang Mesiyas na isinugo ng Diyos kay Pilato at hiniling na ipako siya sa krus. Sinasabi sa Mateo chapter 27 verse 25, sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Paano nila nasabi ang ganitong bagay? Kaya mga reliyosong Hudyo ng panahong yon ay bulag din. Sinasabi sa John chapter 9 verse 39 to 41, pumarito ako sa sanlibutan ito para sa paghatol, upang ang mga hindi nakakakita ay makakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Sinabi ng ilang Fariseo, kami ba naman ay bulag din? Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Subalit ngayong sinasabi ninyo kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Ang mga relihiyosong pinuno ng panahong yun ay mga bulag din. Hanggang ngayon, maraming Kristiyano ang tila masigasig at may malakas na pananampalataya, subalit sila'y mga espiritual na bulag. Hindi nila malinaw na nakikita ang Diyos. Hindi nila naunawaan ang kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. At hindi nila nalalaman ang espiritual na katotohanan kung paano sila maliligtas. Maraming bulag na gaya nito. Subalit itong mga bulag na lalaki, kahit na bulag ang kanilang pisikal na mata, nalalaman nila sa kanilang puso na si Jesus ang Kristo. At sila'y talagang nagnanais na mabuksan ni Kristo ang kanilang mga mata. Nang sila'y sumigaw, sinaway sila ng mga tao na sumusunod kay Jesus. Tumahimik kayo. Ngayon, pag-isipan natin ito. Maraming tao ang sumusunod kay Jesus. Maraming tao ang sumusunod sa Kanya. Nang malaman ng mga bulag na si Jesus ang Kristo, sumigaw sila upang mabuksan ang kanilang mga mata. Subalit, sino ba ang pumigil sa kanila? Ang mga taong sumusunod kay Jesus ang pumigil sa kanila. Kung iisipin natin, marami ang sumusunod kay Jesus at nagsasabing sila'y naniniwala sa Kanya. Ngunit sila pa ang humahadlang at sumasaway sa mga taong tunay na naghahanap sa kaligtasan. Sinusubukan nilang pigilan silang gumaling. Isa itong napakalaking pagsalungat. Habang si Jesus ay dumaraan, naisip ng mga bulag na kung palalampasin nila ang pagkakataong iyon, maaaring wala ng ibang pagkakataon pa. Kaya hindi nila pinalampas ang pagkakataong iyon. Sila ay sumigaw ng malakas. Ito na ang huling pagkakataon. Wala nang iba pa. Sinamantala nila ang pagkakataon. Sa Isaiah chapter 55 verse 6, sinasabi, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. May panahon na maaaring matagpuan ang Panginoon habang siya'y malapit, sapagkat ang Panginoon ay dumaraan. Hindi sa pwede tayong maligtas sa anumang oras na gusto natin. May panahon lang kung kailan pwede tayong maligtas. Kaya nga sinasabi, tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit.
At sa ikalawang Korinto, chapter 6, verse 1 at 2, yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kailan ang panahong ito? Ngayon, habang binibigyan pa tayo ng pagkakataong maligtas. Hindi natin ito dapat na ipagpaliban. Kailangan nating maligtas kaagad. Ngunit maraming tao ang pinapalampas ang pagkakataon. Kahit na lumipas na ang pagkakataon, hindi pa rin nila ito namamalayan. Iniisip nila na may iba pa namang pagkakataon sa susunod. Subalit ganito ang bulong ng dyablo. Sinasabi ng dyablo, wag na muna ngayon, sa susunod na lang. Intindihin mo na lang yung kaligtasan sa ibang panahon. At kapag may isang tao na nagnanais maligtas, maraming balakid at kahirapan upang siya'y hadlangan. Gayunpaman, sa kabila ng mga banta at hadlang ng maraming tao, ang mga bulag ay patuloy na nagsisigaw. Marahil ay naisip ng mga taong sumusunod kay Jesus. Si Jesus, sobrang banal. Hindi niya papansin ang mga bulag na pulubing yan. Dahil napakabanal na Jesus, marahil naisip nila na hindi niya papansinin ang mga bulag. Kaya ang mga bulag ay mahigpit nilang pinagsabihan at sinaway. Ngunit si Jesus ay dumating upang hanapin ang mga bulag. Siya ay dumating upang hanapin ang mga pulubi, ang mga bulag, ang mga may hirap, ang mga taong itinataboy o pinababayaan ng lipunan. Kaya kahit na sila ay sinasaway ng maraming tao, pinagagalitan at sinisigawan, kahit na sila ay sinaway, hindi sila natakot at hindi sila nawalan ng pag-asa. Nakakahiya man, patuloy silang sumigaw. Sapagkat para sa kanila, ang usaping ito ay may kaugnayan sa kanilang buhay at kamatayan. Kaya nga, wala silang ibang magagawa kundi ang sumigaw at humingi ng awa. Pag-isipan po ninyo, ang mga taong nakapaligid kay Jesus ang siya pang humahadlang sa mga taong nagnanais na lumapit sa Kanya. Kung sila'y mapipigilan ng mga taong ito, hindi sila makakalapit sa Panginoon. Ang mga bulag na ito ay nagpasya ng buong tapang na nakataya ang buhay at kamatayan. Iniisip nila na kung palalampasin nila ang pagkakataon, hindi na sila gagaling at mananatiling bulag. Sila'y mamumuhay bilang mga pulubi at mga taong itinataboy. Kaya sa nag-iisang pagkakataong ito sa kanilang buhay, sumigaw sila sa Panginoon upang mabuksan ang kanilang mga mata. Sa kanilang matinding pangangailangan, iniwan nila ang kanilang hiya, dangal at lahat ng bagay. Isang desperadong sigaw na lamang ang natira. Ang mga tao ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Isang pagkakataong makatanggap ng kaligtasan. Ngunit tila maraming tao ang hindi namamalayan na ang pagkakataong iyon ay lumilipas na sa kanilang harapan. May mga pagkakataon na isang beses lang ito dumaraan at hindi na ulit babalik. Minsan, kahit na dumaan pa ito ng 2 beses, may mga taong hindi talaga ito napapansin. Ang tao ay kailangang magpasya at kumilos para sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Dapat silang sumigaw at tumawag upang maligtas ang kanilang kaluluwa. Ngunit ang ibang tao naman,
Kaunting kahirapan lang ay nawawalan na kaagad ng pag-asa at ipinagpapaliban nila ito sa ibang pagkakataon. Sinasabi nila, mahirap pa sa ngayon, maraming problema. Kahit hindi muna ako maligtas ngayon, sa susunod na lang. At dahil doon, pinapalampas nila ang pagkakataon. Sa Gawa chapter 17, makikita natin sa lungsod ng Atenas, sa Areopago, si Apostol Pablo ay nangaral sa mga tao. Sinabi niya, "Mga lalaking taga-Atenas, napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo lubhang relihiyoso. Marami silang sinasamba na iba't ibang Diyos." At sinabi pa niya, "Nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang di kilalang Diyos. Ang Diyos na inyong sinasamba nang hindi inyo nakikilala, siya ang ipahayag ko sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng bagay na narito, siya na Panginoon ng langit at lupa ay hindi tumitira sa mga templong gawa ng tao. Sa ganitong paraan, malinaw at matapang niyang ipinangaral sa kanila ang Ebanghelyo." Ngunit sa Gawa chapter 17 verse 32, sinabi ng mga taga-Atenas, "Pakikinggan ka naming muli tungkol dito." Ibig sabihin, hindi sila nagdesisyon kaagad. Sinabi nilang sa susunod na lang sila makikinig. Ganoon din si Gobernador Felix. Siya ay natakot nang marinig ang mensahe tungkol kay Jesus. Gayunpaman, sinabi niya, "Umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon ay ipatatawag kita." Ibig sabihin, siya ay nagpaliban at sinabing makikinig na lang ulit sa sunod na pagkakataon. Hinayaan lang nila na lumampas ang pagkakataon na nasa harap na nila. Ngunit ibang tao ang makikita natin sa Gawa chapter 8. Mayroong isang yunokong taga-Ethiopia na naglakbay patungong Jerusalem upang sumamba. Ang Ethiopia ay bahagi ng Kush. Ang taong ito ay isang yunoko, tagapangasiwa ng kayamanan ng reyna. Siya isang mataas na opisyal na may malaking kapangyarihan. Nais din niyang makilala ang Diyos kaya naglakbay siya mula sa malayong lugar. Pagkatapos makinig ng salita sa Jerusalem, pabalik na siya. Dahil sa kanyang mataas na posisyon, hindi siya nag-iisa. Marahil ay marami siyang kasamang katulong. At tinawag ng Diyos si Felipe na isang diakono. Sinabi ng Diyos kay Felipe, "Lumapit ka at makisakay sa karawahing ito." Habang sinusundan ni Felipe ang karwahe, nakita niya na ang yunoko ay nakaupo sa karwahe at nagbabasa ng banal na kasulatan. Partikular ang Isaiah chapter 53. Ito isang napakahalagang bahagi ng Ebanghelyo sa Lumang Tipan. At nagtanong si Felipe, "Naunawaan mo ba ang binabasa mo?" Ang yunoko ay galing sa Jerusalem. Nakipagkita siya sa mga pari, skriba at mga pinuno ng relihiyon. At siya'y nagbigay ng maraming handog. Kaya nakipagkita siya sa mga pari, sa mga skriba at mga pinuno ng relihiyon. Ngunit may biglang lumitaw na isang kabataang lalaki sa harap niya, isang hamak na tao, at nagtanong sa kanya, "Naunawaan mo ba ang binabasa mo?" Masarap kaya sa pakiramdam ang matanong ng ganito? Ang yunoko ay naglakbay patungong Jerusalem upang makipag-usap sa mga relihiyosong pinuno ng mga Hudyo. Pwede naman niyang sabihin, "Naintindihan ko man o hindi, ano bang pakialam mo? Lumayo ka sa akin." Kung ganito kaya ang sinabi niya, matatapos ang pagkakataon na walang nangyari. Ngunit isinugo ng Diyos si Felipe. Sinabi ng Diyos sa kanya na lumapit ka at makisakay sa karawahing ito. Bakit? Dahil ang yunoko ay may taus-pusong hangarin na hanapin ng Diyos at masigasig siya naglakbay mula Ethiopia hanggang Jerusalem para lamang sa Diyos. Kahit habang nasa karwahe, hindi siya nagmamasid sa tanawin, kundi binabasa niya ang banal na kasulatan. Taus-puso siya naghahanap sa katotohanan. Kaya sinugo ng Diyos si Felipe. At nagtanong si Felipe, "Naunawaan mo ba ang binabasa mo?" Kung mali ang pagtanggap ng yunoko, maaaring naisip niya, "Kakagaling ko lang sa pakikipagkita sa mga relihiyosong pinuno sa Jerusalem. Sino ba ang taong ito para magtanong ng ganyan?"
Maaari niyang sabihin, ano naman sa'yo kung naiintindihan ko, hindi, tumahimik ka at umalis. Kung gano'n ang sinabi niya, hanggang doon na lang ang pag-uusap nila. Subalit pinatigil niya ang karawahe at sinabi, paano nga ba malibang may tumulong sa akin? At doon mismo sa karawahe, binuksan ni Felipe ang Isaiah chapter 53 at ipinaliwanag na si Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Sa Isaiah 53 verse 6, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Sa verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinahayag ng Isaiah 53 ang ebanghelyo ng napakalinaw sa lumang tipan. Habang ipinapangaral ni Felipe ang ebanghelyo, nagtanong siya sa eunuko, sumasampalataya ka ba? At sumagot ang eunuko, sumasampalataya ako ng buong puso. Habang sila'y naglalakbay, nakarating sila sa may tubig, isang umaagos na tubig. Kaya sinabi ng eunuko, tingnan mo, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Tinanong siya ni Felipe, sumasampalataya ka ba? Sumagot siya, sumasampalataya ako. At pagkatapos siya'y nabautismuhan at sila'y naghiwalay sa kanilang daan. Kung iisipin natin, ang yunokong ito ay taong hindi pinalampas ang pagkakataong ibinigay sa kanya ng Diyos. Malugod niya itong tinanggap at siya'y naligtas. Pagkatapos noon, tiyak na hindi na siya bumalik pa sa mga bulaang pinuno sa Jerusalem. At kinalaunan ay lumaganap ang ebanghelyo sa Ethiopia. Kaya hanggang ngayon, maraming mga Kristiyano sa Ethiopia. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng Diablo? Saka na lang, may iba pang pagkakataon, pwede mo namang intindihin yan sa ibang araw. Kaya minsan ang tawag sa Diablo ay sisaka na. Tandaan natin na kung ipagpapaliban mo, maaaring hindi na muling dumating ang pagkakataong iyon. At ang pagnanais sa iyong puso na hanapin ang katotohanan ay maaaring lumamig at tuluyang mawala. Sa Jeremias chapter 29 verse 13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Kapag patuloy mong hahanapin ang Diyos ng buong puso, pahihintulutan kanya na matagpuan mo siya. Kung tunay mong hinahangad na maligtas, bubuksan ng Diyos ang iyong puso at tutulungan kanyang matanggap ang kaligtasan. Kaya, kapag dumating ang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos, kailangan mo itong sunggaban. Gagawin ng Diablo ang lahat ng kanyang makakaya upang hadlangan ang mga tao na nagnanais na maligtas. Maging ang ilan sa mga nagsasabing mananampalataya ay pwede niyang gamitin bilang hadlang. Ang bulag ay sinaway ng mga tao na tumahimik, di ba? Ngunit kapag may napakalaking pangangailangan at taimtim na puso at sumisigaw upang makamtan ang kaligtasan, tumutugon ang Diyos. Sa Panaghoy, chapter 5 verse 9, sinasabi, nalalagay sa panganib ang aming buhay upang makakuha ng tinapay. Nang ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Babylonia at nagdanas sila ng matinding hirap doon, nagkaroon talaga ng panahon na handa silang itaya ang kanilang sariling buhay upang makakuha lang ng tinapay, ng pagkain. Nung sila'y dinalang bihag sa Babylonia at nagdanas ng kahirapan, upang makatanggap ng espiritual na pagkain at maligtas ang ating kaluluwa, maaaring may mga pagkakataon na kailangan talaga nating itaya ang lahat, maging ang ating buhay. Kung hahanapin natin ang biyaya ng Diyos ng may ganitong pagpapasya, desperado at taos na puso, sasagutin tayo ng Diyos. At sa Marcos chapter 10 verse 49, tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Sa palagay niyo ba ay narinig ni Jesus ang bulag na lalaki dahil sa malakas siyang sumigaw? Narinig siya ni Jesus hindi lang dahil sa malakas ang kanyang tinig. Habang naglalakad si Jesus,
Maraming tao ang nakapaligid at sumusunod sa kanya at pinagmamasdan niya ang puso ng bawat isa sa kanila. Sa Lucas chapter 19, makikita natin si Zaccheo sa lungsod ng Jericho, ang pinuno ng mga maniningil ng buwis. Nang pumasok si Jesus sa Jericho, maraming tao ang sumusunod sa kanya. Nais ni Zaccheo na makita si Jesus, ngunit napakaraming mga tao. At siya'y pandak, kaya siya ay hindi niya makita. Si Jesus ay dumaraan sa gitna ng mga tao. At sa kanyang daraanan ay mayroong isang puno ng sikomoro. Kaya si Zaccheo ay umakyat sa puno ng sikomoro upang makita si Jesus. Marahil ay nais lang niyang makakuha ng sulyap. Subalit nang dumating si Jesus sa lugar na yun, sinabi niya, Zaccheo. Alam niya ang pangalan ni Zaccheo. Nalalaman niya ang lahat kahit na walang magsabi. Mayroon ba siyang katabi na nagsabi, Jesus, nakikita mo ang maliit na taong yun? Siya ay kilala bilang puno ng maniningil ng buwis. Siya ay isang masamang tao na naniningil ng buwis. At ang ilan sa mga yon ay kanyang tinatago para sa kanyang sarili. Walang ganon. Walang nagsabi sa kanya. Alam na ito ng Panginoong Jesus kahit na walang magsabi sa kanya. Nagpalakad-lakad si Zaccheo upang makita si Jesus, ngunit hindi niya ito makita dahil sa dami ng mga tao. Sapagkat siya'y pandak, kaya siya'y umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus. Siya ay isang pinuno ng mga maniningil ng buwis. Marahil ay matanda na siya. Ito'y nakakatawa na makita mo yung isang matanda na umaakyat sa isang puno. Subalit wala siyang pakialam sapagkat nais niyang makita si Jesus. Nang una pa lang ay nakita na siya ni Jesus. Naisip ni Jesus na, si Zaccheo ay sinusubukang makita ako. Umakyat siya sa isang puno. Nakikita ni Jesus ang lahat ng bagay na nasa ating puso. Nang nasa itaas na siya ng puno, sinabi niya, Zaccheo, dali ka at bumaba, sapagkat kailangang ako'y tumuloy sa iyong bahay. Walang sino man nagsabi kay Jesus na ang kanyang pangalan ni Zaccheo. Nalalaman ni Jesus ang lahat ng mga bagay. Dali ka at bumaba ka. Si Zaccheo ay labis na nagulat. Siya'y labis na natuwa na tanggapin si Jesus na sinabi niya, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ko sa kaninumang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Wala pang sinasabing anuman si Jesus sa kanya. Ngayon, nang tanggapin ni Zaccheo si Jesus, pinasimulan niyang ayusin ang maling paraan ng kanyang pamumuhay. Ang pagkuha ng sapilitan tulad ng pagpataw ng sobrang taas na buwis, ibig sabihin ay pagkuha sa pamamagitan ng pandaraya. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kaninumang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Ipinapakita nito na siya'y labis na nagsisisi dahil sa kanyang mga kasalanan. Hindi lamang niya ito sinabi sa pamamagitan ng kanyang bibig. Sinabi ni Jesus sa kanya, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Kaya sa una pa lang ay nakita na ni Jesus si Zaccheo, hindi ba? Siya isang taong maraming kasalanan, ngunit nalalaman ng Panginoon ang lahat ng taong may tunay na pagnanais na matagpuan siya. Ngayon marami tayo dito. At hindi natin kayang makilala ang mukha ng bawat isa o malaman ang bawat pangalan o anong uri ng tao ang isang tao. Ngunit alam ng Panginoon ang lahat. Sa Mateo chapter 10 verse 30, maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Alam ng Diyos ang aking kalagayan ng higit pa sa aking sarili. Sinasabing binibilang niya ang ating mga buhok,
Hindi ito ibig sabihin na wala siyang magawa. Ibig sabihin nito ay alam niya ang bawat detalye ng ating buhay. Kaya alam na ng Panginoon na ang mga bulag na ito ay talagang nagnanais na siya'y makatagpo at mapagaling. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Hinawakan ni Jesus ang kanilang mga mata at sila'y gumaling. Sa kwento sa aklat ni Marcos, inihagis ni Bartimeo ang kanyang maruming balabal at lumapit kay Jesus. Kung tayo ay lalapit kay Jesus, dapat din nating iwan ang lumang makasalanang pamumuhay natin. Kaya tingnan natin sa Efeso chapter 4. Efeso chapter 4. Verse 21 to 24. Kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa kanya kung paano ang katotohanan ay na kay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa spirito ng inyong pag-iisip, at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Hinubad na ninyo ang dating pagkatao, nagbihis na ng bagong pagkatao. Kung nais nating sumunod kay Jesus, ang lahat sa atin ay dapat na maging bago. Buksan natin sa Biblia sa Colossus chapter 3. Kung bubuksan ninyo ang Colossus, makikita ninyo kaagad ito. Colossus chapter 3. Colossus chapter 3. Verse 7 to 9. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una nang kayo nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon ay itakpin ninyo ang lahat ng mga ito, galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayo magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Hinubad na natin ang dating pagkatao, gaya ng pagtapon sa isang maruming balabal. At ngayon ay nagsimula na ang isang bagong buhay. Ang taong pinagaling na ang kaluluwa ay naglilingkod na ngayon at sumusunod sa Panginoon. At doon nagsisimula ang isang ganap na bagong buhay. Kapag taimtim nating hinihingi ang biyaya ng Diyos, kahit na tila hindi siya nakikinig, naririnig niya ang lahat. Minsan ay medyo mabagal ang kanyang tugon. Marahil ay tinitinang niya kung gaano tayo patuloy na nagnanais sa kanyang biyaya. Panginoon, mabuksan nawa ang mga mata namin. Rabboni, ibig kong muling makakita. Sila ay desperado. Ang pinakahinahangad nila ay ang makakita. Sila'y naging pulubi at nabuhay na may pagdurusa dahil sa hindi sila nakakakita. Hindi nila sinabing, Panginoon, bigyan mo kami ng pera. Hindi ganoon ang sinabi nila. Kundi kanilang sinabi, ibig kong muling makakita. Ang makakita ng liwanag. Ang liwanag ay buhay, di ba? Ang kadiliman naman ay kamatayan. Hanggang ngayon, tinatanong ng Panginoon kung ano ang nais ng mga taong lumalapit sa Kanya. Tama ba? Nais malaman ng Panginoon kung ano ang kanilang nais na gawin para sa kanila. Maraming tao ang nananalangin, ngunit kung
pakikinggan mo ang kanilang panalangin, ang sinasabi lang nila ay, Panginoon, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganoon. Panginoon, tulungan mo ang aking anak na makapasok sa magandang paaralan, na makakuha ng magandang trabaho at mamuhay ng maayos. Pagpalain mo sana ang negosyo ng aking asawa. Panatilihin mo sana kaming malusog. Karamihan sa mga tao ay naghahangad lamang ng mga pisikal, material at mga makamundong bagay. Ngunit tila kakaunti ang mga taong nananalangin ng ganito. Diyos, iligtas mo ang aking kaluluwa. Ipagkaloob mo na ako'y maipanganak na muli. Bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Kakaunti ang nananalangin ng ganito, ito'y dahil sa iniisip nilang sila'y ligtas na kasi nagsisimba naman sila. Kaya kung tatanungin mo sila, sumasampalataya ka ba kay Jesus? Ang sagot nila ay, oo, nagsisimba ako. Meron kaming church. Pero hindi ko tinatanong kung nagsisimba ka. Ang tanong ko ay kung naniniwala ka ba talaga. Iniisip nila na dahil sa masigasig silang magsimba ay meron na silang mabuting pananampalataya. At sinasabi pa ng pastor, kung ikaw ay magiging masigasig at magbibigay ng offering ng mabuti, tatanggap ka ng dakilang paggantimpala. Opo, pero bago ito, kailangan mo munang mapunta sa langit para makatanggap ka ng gantimpala. Kaya ang pinaka-importanteng bagay ay kung kailan ka ba talaga na ipanganak na muli. Sa John chapter 3 verse 3, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Maging sa ngayon, maraming tao ang nananalangin subalit sa mga maling bagay. Hindi nakiusap ang pulubi na bigyan mo kami ng pagkain at pera. Pwede mo ba kami bigyan ng pagkain sa natitira naming buhay? Hindi sila humingi ng mga ganoong bagay. Dapat ipanalangin ng tao na siya ay maipanganak na muli, na siya ay maligtas at maunawaan ang katotohanan. Ang dapat nating ipinapanalangin ay ang pinakakinakailangan natin. Sinasabi sa Matthew chapter 20 verse 34, hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata, kaagad silang nakakitang muli at sila'y sumunod sa Kanya. Si Jesus ay hindi lang nagsalita, kundi hinawakan niya mismo ang kanilang mga mata at sila'y nakakita. Nang mabuksan ang kanilang mga mata, sa tingin ninyo, sino kaya ang una nilang nakita? Ang una nilang nakita ay si Jesus. At pagkatapos nilang makita si Jesus, naunawaan nila kung paano sila dapat mamuhay sa natitira nilang buhay. Agad silang sumunod kay Jesus. Sumunod sila sa Panginoon habang niluluwalhati nila ang Diyos. Natapos na ang madidilim na araw at nagsimula na ang isang bago at maliwanag na buhay. Hindi na sila mga pulubi. Kung nabuksan na ang kanilang mga mata, bakit pa sila mananatiling pulubi? Sila'y nailipat na mula sa kadiliman tungo sa kaliwanag, mula sa kamatayan tungo sa buhay. Tingnan po natin saglit sa mga Gawa, chapter 26. Mga Gawa, chapter 26, verse 18. Mga Gawa, chapter 26, verse 18. Verse 17. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hintil, na sa kanila'y isinusugo kita upang buksan ang kanilang mga mata, at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Sinasabi na sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ay nabubuksan ang kanilang mga mata. Kapag naligtas ang isang tao, nabubuksan ang kanilang mga mata, hindi ba? Ang espiritual na mga mata, ang mga matang nakakakita sa Diyos, sa espiritual na mundo, at nakatutok sa walang hanggang kaharian ng langit. Upang buksan ang kanilang mga mata, at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Si Satanas ang namumuno sa kapangyarihan ng kadiliman upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Tingnan din po natin sa Efeso chapter 1.
Efeso chapter 1 verse 17 to 18. Efeso chapter 1 verse 17 to 18. Verse 17 at 18. Upang ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, upang ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Ay magkakaloob sa inyo ng Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Ang taong hindi ligtas ay espiritual na bulag. Mula sa pagkapanganak, sila ay espiritual na bulag. Pagkatapos maligtas, nabubuksan ang espiritual na mata. Makikita natin ang Panginoon na nagligtas sa atin. Makikita ang kaluwalhatian ng Diyos at makikita ng ating espiritual na mata ang ating maluwalhating pag-asa. Ang mga mata na nakakakita sa mga espiritual na bagay ay bukas na. Kaya nabuksan ang mga mata ng mga bulag. At pagkatapos na makakita, ay agad silang sumunod sa Panginoon. Paano naman ang mga naligtas? Iniisip natin ang biyaya ng Diyos at sumusunod tayo sa Kanya, hindi ba? Kaya nga mayroong himno, susundin kita, O Kristo. Ngayon, natapos na ang miserableng buhay at nagsimula na ang isang bagong buhay. Isang buhay ng pasasalamat sa biyaya ng Panginoon at pagluwalhati sa Diyos. Alam niyo ba na sa isang taong tumanggap ng malaking biyaya ng Diyos, ang hindi pagpapasalamat ay kasalanan? Kung tumanggap tayo ng biyaya, dapat tayong magpasalamat. Dapat tayong magpasalamat. Sa awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Napag-isipan na ba ninyo ito? Pagkatapos nating maligtas, ang ating buhay ay pagsukli sa kanyang dakilang biyaya. At ang biyayang iyon ay napakadakila. Tayo ay napakahina. Kahit na mamatay pa tayo ng 100 beses para sa Panginoon, hindi natin lubos na mababayaran ang lahat ng kanyang biyaya. Kaya may himno, wala akong maipagyayabang sa buhay kong ito. Lahat ng ito'y biyaya galing sa Diyos. Lahat ito'y biyaya. Hindi man natin ganap na mabayaran, dapat tayong mamuhay na may pagsukli at pasasalamat. Kaya kahit na mahina ang ating puso at hamak ang ating katawan, dapat tayong lubos na sumunod sa Panginoon at mabuhay para sa Kanya na mayroong pagpapasalamat. Buksan natin saglit sa Lucas chapter 17 verse 15. Lucas chapter 17 verse 15. Lucas chapter 17 verse 15. Basahin natin mula sa verse 14. Nang kanyang makita sila ay sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at kayo magpakita sa mga pari." Habang sila'y umaalis, sila'y nagiging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya'y bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya. Siya'y isang Samaritano. At nagtanong si Jesus, "Hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito?"
At sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at tumayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Dito, habang si Jesus ay paakyat sa Jerusalem, siya ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea at 10 ketongin ang sumigaw sa kanya. Sa verse 13, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Linisin mo kami. At sa verse 14, humayo kayo at kayo magpakita sa mga pari. Kapag ang isang ketongin ay nalinis na, ang pinakaunang bagay na dapat niyang gawin ay magpakita sa pari. At kapag nasiyasat na siya ng pari na siya'y malinis na, ipapahayag niyang siya'y malinis. Ang utos sa kanila na magpakita sa pari ay nangangahulugan na kapag sila'y pumunta upang magpakita, sila'y magiging malinis. Kaya habang ang 10 ketongin ay paalis, nakita nilang sila ay nalinis na. Silang lahat ay gumaling. At isa sa kanila, nang makitang siya'y gumaling na, ay bumalik na pinupuri sa malakas na tinig ang Diyos. Bumalik siya kay Jesus. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Nagpasalamat siya sa Panginoon. At sinabi ni Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Walang sinabi si Jesus na bumalik sila pagkatapos nilang maging malinis. Ngunit kung sila ay nalinis na at alam na pinagaling sila ng Panginoon, natural lang na sila'y bumalik at magpasalamat sa Panginoon. Natural lang ito na gawin nila. Ang taong marunong magpasalamat ay alam kung paano magpasalamat sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi niya alam yon. Sapat na ba ang pumunta sa pari at ipakita ang sarili? Dapat muna siyang bumalik at magpasalamat sa Panginoon. Ang isa sa kanila na gumaling ay bumalik na pinupuri sa malakas na tinig ang Diyos. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya. Siya'y bumalik at nagpasalamat. Sinabi ni Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Kahit na ang mga naligtas ay pare-parehong tumanggap ng kaligtasan, may ilan na tunay na nagpapasalamat sa Panginoon para sa biyaya ng kaligtasan. Ngunit mayroon ding mga taong hindi namumuhay ng may pasasalamat. Hindi sila nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon at nasisiya na lamang na sila'y naligtas. Kayo ba ay nagpapasalamat? Dapat tayong mamuhay na nagpapasalamat sa biyaya ng kaligtasan. Dapat tayong mamuhay na nagpapasalamat sa biyaya ng kaligtasan at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Sinabi ni Jesus, nasaan ang 9? Labis siyang nalungkot. Ang Samaritano ay isang taong hinahamak ng mga Hudyo, ngunit siya lamang ang bumalik at nagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sinabi niya, wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? Tinawag niya siyang dayuhan. At sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang bumalik ay nagpasalamat sa kanya. At sinabi niya sa kanya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang 9 na ketongin ay nalinis. Ang kanilang sakit ay nawala. Ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay hindi pa naligtas. Siya lamang na bumalik na nagbigay ng kaluwalhatian at pasasalamat sa Panginoon ang pinagkalooban ng pangako ng kaligtasan. Sa taong nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos, siya ay nagbibigay ng mas higit pang biyaya. At ang ating kaawa-awang buhay ay nagtapos na. At ngayon ay nagsimula ang isang banal na buhay ng pagsunod sa Panginoon upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos na nagligtas sa atin. Tayo ay dapat na mabago upang makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Dapat magsimula ang isang bagong buhay. Isang bagong buhay ng katapatan at pagsunod sa Panginoon.
Kaya upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, tayo ay dapat na mabago upang makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. At may isang bagay pa tayong dapat malaman, ang pagkakataon upang maligtas ay ibinibigay sa bawat tao. Sa Isaiah chapter 55 verse 6, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan, tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Tungkol sa bulag sa lungsod ng Jericho, ang Panginoon ay dumaan sa kanyang harapan. Kung hinayaan lang niya na siya'y makalampas, maaaring wala ng pagkakataong makatagpo pa ulit si Jesus kahit na kailan. Maraming tao ang pinapalampas ng pagkakataong iyon. Ito'y tunay na nakakalungkot. Kapag ito'y nakalampas na, maaaring maging mahirap nang makakuha ulit ng pagkakataon. Ngunit sinasabi ng Diablo, sa susunod na lang, pwede ka namang maligtas sa susunod. Huwag na muna ngayon. Saka na lang. Ang sa susunod na lang ay nakapagpapahina sa taimtim na hangarin ng isang tao na maligtas. Maaaring maraming tao ang malapit na sanang maligtas, sa langit na sana mapupunta, ngunit sa huli ay napunta sa impyerno. Nakakalungkot. Hindi natin dapat sayangin ang pagkakataon. Hindi natin dapat palampasin ang pagkakataong maligtas. At hindi rin natin dapat palampasin ang pagkakataong gawin ang ating makakaya para sa Panginoon. Sa Galatia chapter 6 verse 10, sinasabi, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Habang may pagkakataon tayo, may pagkakataon tayong gumawa ng mabuti. Huwag nating palampasin ang pagkakataong iyon. Kapag ginawa natin ang mabuti sa pagkakataong iyon, ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang higit pang biyaya. Mayroon din tayong pagkakataon na may pangaral ang Ebanghelyo, hindi ba? May mga taong nagnanais maligtas, pero sinasabi natin, sa susunod na lang, sa Bible seminar na lang, sa sunod na linggo. Pero kung ganyan ang gagawin mo, baka hindi na pumunta ang taong yon. Lumipas na ang pagkakataon. Dapat ipangaral natin kapag mayroon tayong pagkakataon. Kapag lumampas ang pagkakataon, maaaring tuluyan ang mawala ang taong iyon magpakailanman. Kaya dapat nating gamitin ng maayos ang mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang taong nagnanais maligtas ay may sigaw mula sa kanyang kaluluwa. Sa Mateo chapter 20 verse 30, sinasabi, mahabag ka sa amin. Ito ang sigaw ng mga bulag. Ito isang desperadong pagtawag. Kung ang isang tao ay may ganitong puso, tatanggapin siya ng Diyos. Hindi ganun karami ang mga pagkakataong ibinibigay sa atin. Narinig ninyo ang balita kaninang umaga. Inatake ng Amerika ang Iran. Maaring sumiklab ang isang malaking digmaan. Ang huling digmaan ay magaganap sa Israel. Ito ay isang seryosong bagay. Kapag sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika, na sa katunayan ay nagsimula na, pwedeng maharang ang Strait of Hormuz. Kung magkakaroon ng krisis sa langis at malaking epekto sa ekonomiya. Magkakaroon ng malaking krisis. Maapektuhan ang ekonomiya. Sa Ezekiel chapter 38, binanggit ang huling digmaan, kung saan sasalakay ang Russia laban sa Israel at tutulong ang Iran. Alam niyo ito. Ang dating pangalan ng Iran ay Persia. Ang bansang iyon noon ay Maka-Amerika. Ngunit bigla itong naging laban sa Amerika at naging kaaway nito. Ang mga bagay na ito ay naisulat na sa Biblia 2,600 years ago. Hindi pa ganoon katagal mula nang ang bansang dating Maka-Amerika ay naging laban sa Amerika. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nakatala na sa Biblia. At nangyayari ang mga ito ayon sa nakasulat sa Biblia. Kaya lahat ng mga bagay na nakasulat na sa Biblia ay nangyayari.
Sinasabing namatay na ang leader ng Iran na si Khamenei at maaaring magkaroon ng malaking problema. Ito'y pwedeng maging kung mamamatay ako, mamamatay ka rin. At ganoon sa huling digmaang nuklear. Kapag nagsimula ang digmaang nuklear, mamamatay ang lahat. Ngunit kahit na alam nila ito, pipindutin pa rin nila ang nuclear button. Kapag ito'y napindot na, ano pa ang magagawa natin? Do'y wala ng tamang pag-iisip. Nabubuhay tayo sa isang napakadelikado at mahirap na panahon. Dahil alam natin ito, kailangan muna nating suriin ang ating sariling pananampalataya. At kung tayo'y naligtas na, dapat tayong mamuhay bilang mga taong naligtas. Tila hindi na marami ang natitirang pagkakataon upang ipangaral ang Ebanghelyo. Gawin natin ang ating makakaya para sa kaluwalhatian ng Diyos at sama-sama nating isagawa ang gawain ng pagdiligtas sa mga nawawalang kaluluwa. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, sa huling panahong ito ay tinawag ninyo kami at iniligtas. Itinalaga ninyo kami bilang banal at inilagay sa banal na iglesia kung saan kayo gumagawa kasama namin. Gabayan niyo po kami upang maialay namin ang natitira naming buhay para sa inyong kalooban at kaluwalhatian. Nagpapasalamat po kami sa inyong dakilang biyaya. Ngayon bilang mga taong naligtas, naway huwag maging walang kabuluhan ang biyayang ibinigay ninyo sa amin. Sa halip, patnubayan niyo po kami upang sa natitirang bahagi ng aming buhay ay mamuhay kami ng tama para sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung may sino man sa amin na hindi pa naliligtas, tulungan niyo po silang matanggap kaagad ang kaligtasan. At para sa maraming nawawalang kaluluwa, tulungan niyo po silang makabalik sa Panginoon. Ipinagkakatiwala namin ang lahat ng natitirang gawain sa inyong makapangyarihang kamay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.